Tila may tumatawag sa kanya. Isang bulto ng isang babae na may mahabang buhok. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lalong lumutang sa kagandahan nito. Alam niyang maganda ito kahit pa malabo ang tingin niya sa bandang mukha nito. Kilalang kilala ito ng kanyang puso. Para bang karugtong ito ng kanyang buhay. Nang hawakan nito ang kamay niya, ay agad niya itong inabot. Tiyak na lahat ng kakulangan sa kanyang buhay ay mapupunan nito. Bakit ba naman hindi? Mula nang dumating ito sa kanyang buhay ay maraming nagbago. Ang dating walang kulay na pagharap niya sa bawat araw ay napalitan ng bahaghari. Ang bahagharing simbolo ng walang hanggang kaligayahan. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Ngumiti lang ito. Napawin yun ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at agam-agam. Saglit niyang inalis ang kamay niya upang ang siya ang mahigpit na hahawakan sa kamay nito. Buo na ang loob niyang sumama kung saan man ito tutungo dahil ramdam niya na iyon ang tamang gawin. Come with me. Ani nito sa kanya. I will come with you. Tugon niya. Ang akma niyang muling pag-abot sa kamay nito ay hindi nangyari. Kahit buong puwersa niyang habulin ito ay parang bula ito na unti-unting naglalaho. My love, wait for me. Malakas niyang tawag dito, ngunit lalo lamang itong lumalayo sa kanya. Kitang-kita niya kung paano nito ninais na muli siyang balikan, ngunit tila naging isang buhangin ito na mula sa paunti-unti ay tuluyan ang nawala. Celine, wait for me. Ani niya. Kahit anong bilis niya sa pagtakbo upang mahabol ito, ay bigo pa rin siya. Halos libutin niyang buong paligid, ngunit wala na siyang nakikitang ibang madadaanan. Asan ka, Celine? Sigaw niya. Jackson, my son! Gumising ka, anak! Narinig niyang tawag sa kanya. Nararamdaman niyang may mga kamay na humahaplos sa kanyang balikat. Mabibigat ang talukap ng kanyang mga mata, ngunit mas nananaig ang maimulat ang mga iyon. May kirot sa kanyang puso kaya hindi niya mapigilan ang sariling labis na malungkot. Ramdam niyang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. Naroon pa rin siya sa maputing paligid. Naging malikot ang mga mata niya sa pagbabaka sakaling makita roon ang hinahanap. Tuluyan na niyang naimulat ang mga mata at maraming pamilyar na tao ang kanyang nakita. Jackson, anak, mabuti naman nagising ka na. Umiiyak na sabi ng isang babae. Hindi niya maaaring ipagkamali kung sino iyon. Yes, it is me, anak. Thank God you're awake. Napapikit siya sa mahigpit na yakap nito. Mabilis na nagsilapitan naman ang kanyang dad at si Dylan na nakaakbay dito. Kuya, mangiyak-ngiyak ang boses ng kapatid. Cousin Jackson. Biglang lumapit si Zenny at mahigpit siyang niyakap. Humagulgol pa ito at ramdam niyang pagpatak ng luha nito sa kanyang pisngi. Zen, babe. Mahinang tawag ni Leonard na agad namang nakalapit. Huwag mo biglain si Jackson, okay? Sorry. Inilayo na nito ang sarili at itinuloy ang pag-iyak sa bisig ng asawa. Brad, maraming salamat at binalikan mo kami. Si Zendrick. Napangiti siya. Asan si Celine? Tanong niya. Nagkatinginan ang mga ito. Parang naninimbang kung sinong dapat sumagot sa tanong niya. Si Zenny ay tumalikod na lamang at agad na inalalayan ng asawa nito. Sina John at Zendrick ay nais sanang magsalita, ngunit mabilis na hinarang ni Dylan. Kuya, kailangan mong magpagaling muna. Please, dahil lalo lamang mag-aalala si Mom at Dad. Ani nito. Don't worry about the company, Jackson. Alam na namin ang gagawin, lalo pa at nandito na rin si Dylan. Si John.
Asa ng asawa ko? Kailangan ko siyang makita. Sabi niya at tinangkapan niyang bumangon, subalit maagap na pinigilan siya ni Leonard na hindi niya alam kung paano ito agad na nakalapit sa kanya. Jackson, calm down. You have to rest. Huwag mo munang isipin ng ibang bagay. Sabi pa nito. Leonard, where is Celine? Pagkasabi niya ay mabilis na nahablot ang kwelyo ng suot nito kahit paramdam niyang nangihina pa rin siya. Answer me. Sigaw niya na nahihirapang boses. Bakit ayaw niyong magsalita? Pinaglipat-lipat niyang tingin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Cedric, ano? Anong nangyari sa asawa ko? Nahuhulaan na niya ang pananahimik ng mga ito, ngunit nais niya pa ring marinig mula sa mga itong totoo. Bakit ayaw niyo magsalita? Sukat doon ay biglang lumakas ang paghagulgol ni Zenny. Sabay na tumungo ang kaibigan niyang si Cedric at Jan. Dinaluhan naman agad ni Dylan ang kanyang mom, samantalang ang dad niya ang marahang tumapik sa balikat niya. Son, there's no easy way to say it. Your wife, she's gone. Pahayag nito. Dad, tell me you're joking. It's not true, right? Parang may biglang bumara sa kanyang lalamunan. Mom, Dylan. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Jackson, si Cedric. Enough! Malakas na sigaw niya. All of you, leave! Now! Maotoridad niyang sabi. Bakas sa mga ito ang pagkagulat dahil sa sinabi niya. Iwanan niyo na ako, please. Dagdag na sabi niya. Kitang-kita niya kung paano sunod-sunod na tumungo at isa-isang lumabas sa silid. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang paghigpit nang humalagpos ang kanina pa niyang kinikimkim na labis na paghihinagpis. Is this what you want? Malakas niyang sigaw habang tumatangis. Ako lang ang meron siya, pero hindi ko siya nagawang protektahan. Bakit hindi na lang ako? Ako naman ang may kasalanan. Patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Pinilit niyang tumayo kahit nahihirapan ay tinanggal niyang swerong nakakabit sa kanya at dahan-dahang humakbang malapit sa bintana. Nakita niyang refleksyon ng makalapit. Baliwala na ang lahat dahil wala na si Celine. Si Celine na kanyang buhay. Wait for me, my love. Magkakasama na rin tayo. Napaigik siya nang biglang kumirot ang kanyang likuran. Nang damhin niya ito, ay may likido siyang nahawakan. Dugo. Tila nag-flashback ang mga nangyari. Ang asawa niya ay dinudugo. Oh my God, Celine. Nakapagpasya na siya. Kahit anong mangyari, ay makakasama niyang babaeng pinakamamahal. Wala nang makapipigil pa. Tuluyan na niyang nabuksan ang bintana. As I promise, we will always be together. Tumuntong siya sa upuan, sa kamariing ipinikit ang mga mata. Papunta na ako kung nasan ka man, mahal ko. Kuya Jackson! Nakabibinging tawag sa kanya, ngunit buo na ang pasya niya. Magiging maligaya na rin sila ni Celine. After long years, sakay ng private plane ay lumapit sa kanya si Ernest. Bumulong ito sa kanya at agad naman siyang tumango. Tumungo ang lalaki sa kawalang ingay ang yabag na umalis. Maya-maya pa ay tumayo na siya at kinuha ang coat na nakasampay sa kanyang inuupuan. Mabilis niya itong sinuot at humakbang na palabas ng inukupan niyang silid. Nakahilera ang buong staff ng eroplano nang buksan niyang pinto. Kasabay ng kanyang paglakad ang pagtungo ng mga ito, gayon din ang pagsunod ng mga bodyguards mula sa kanyang likuran. Kitang-kita niyang mga nag-aabang na makababa siya ng eroplano. Kung tutuusin,
Hindi niya kailangan ng ganoong pagsalubong. Ang nais niya lamang ay makauwi ng mansyon upang makapagpahinga mula sa mahabang biyahe. Good morning, Mr. President. Bati ng mga ito. Dire-diretso lamang siya sa paglalakad. Sa dulo ng mga nakahilerang sumalubong sa kanya ay naroon ang sasakyan. Lumitaw si Dylan kasama si Leonard. Kuya! Tawag sa kanya ni Dylan. Jackson! Si Leonard. Welcome home, Brad. Mahigpit na niyakap siya ng mga ito. Nag-abala pa kayo na sunduin ako. Ani niya. Mabilis na binuksan ni Dylan ang pinto ng sasakyan. Sumunod na rin ang mga ito matapos niyang maunang pumasok. Of course, kuya. Ilang taon ka rin nagmonghi sa ibang bansa. Si Dylan. Siyempre, sobrang namiss ka namin. Dagdag pa na sabi nito. Binili ni ma'am na sa old house ka muna dumiretso. Hindi siya sumagot. Alam niyang pinupunto ng kanyang kapatid. Sa loob ng ilang taong pamamalagi sa ibang bansa, ay batid ng mga ito na hindi ganoon kadali para sa kanyang makalimot. Hindi na niya alintanang halos walang pahinga niyang katawan sa pagdodoble kayod sa trabaho. Dalawang magkaibang tungkulin ang sabay niyang isinasakatuparan doon. Gustong-gusto nga rin sumama ni Zenny, kaya lang napilitang umaten sa parents meeting. Alam mo na, nasa honor roll ang pamangkin ninyo. Sabad ni Leonard. Aba, pagsamahin ba naman ang katalinuhan ninyong mag-asawa? Pero sa kagwapuhan, siguradong nagmana sa akin si Sedi. Singit ni Dylan. Mataman lang siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Tila hindi ito nawawalan ng mga mapag-uusapan. Hinayaan niya na lamang ang mga ito. Big brother, gusto mo bang mag-bar mamaya? Manlilibre si Leonard. Tanong ni Dylan. At si Cendric, nandoon din. Tsaka in-invite ko din si John. Nilingan niya ito sa kanya na pagtantong suot pa rin niyang shades. What's the occasion? Tanong niya. Welcome party, para sa yun kuya. Matagal na rin nating hindi nagagawang ganoon. Sana pumayag ka. Sagot ni Dylan. Well, to tell you honestly Jackson, sobrang nakakabilib ng kapatid mong si Dylan. Pwede na siyang pumalit sa'yo. Bawang lahat sa kanya eh. Galing. Masiglang kwento ni Leonard. I'm in. Tipid niyang sagot na lubos na kinatuwa ng dalawa. Saan ba tayo didiretso? Tanong ni Leonard. Sa kondo ko. Ani niya. Kondo? Magkasabay na tanong ng dalawa. Yeah, I bought a condo just a while ago. Doon muna akong pansamantalang mamamalagi. Sagot niya. Natahimik ang mga ito. Waring nag-aapuhap ng maaring sabihin. Tawagan niyo ako mamaya para sa welcome party. Gusto ko muna makapagpahinga. Ani niya. Tuluyan ng napipi ang mga ito. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Sinigurado niyang nakalak ang pinto bago siya tumungo sa silid kung saan pwedeng magpahinga. Lahat yata ng pagod at puyat na naipon niya sa ilang taon ay doon niya lang naramdaman. Hindi na siya nag-atubili pang magpalit ng suot na damit. Agad niyang hinila ang kumot na nasa ibabaw ng kama at ipinalibot sa katawan. He need to rest, kahit pansamantala lang. Umusal pa siyang nagpapasalamat nang maramdamang bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Jackson, bakit hindi mo ko hinanap? Hinihintay kita, mahal ko. Isang nakasuot na punting bestida ang muli niyang nakita. Makakalimutan ba niya yun? Sa kabila ng hindi maaninag na mukha nito, ay alam niya kung sino ito. The only woman he loves the most. Ang tanging hangad niyang makasama hanggang sa pumuti ang kanyang mabuhok. Celine? Celine, nasan ka? Tanong niya habang pilit na hinahanap kung nasa ang bahagi ito. Jackson! Jackson! Tawag nito sa kanya.
Tinakbo niya ang isang bahagi kung saan niya narinig ang boses nito. Pinipilit niyang buksan iyon, ngunit kahit anong gawin niya ay wala pa rin nangyayari. "Celine!" sigaw niya. Nagising siya mula sa pagkakatulog. Butil-butil ang mga pawis niya sa buong mukha. Parang minumulto siya ng nakaraan. Napasabunot siya ng kanyang buhok. Paulit-ulit niyang napapanaginipan iyon na naging sanhina ng kanyang takot. Ang takot na muli pang magmahal. Hindi na niya kakayanin pang maulit ang ganoon at hindi na rin niya kayang magmahal pa kung hindi rin lang si Celine. Si Celine lang ang nais niya. Wala nang iba. Tumayo na siya at dumiretso sa banyo. Susubukan niyang makalimot sa sakit na dulot ng nakaraan. Saktong paglabas niya ng banyo ay tumunog ang mobile phone niya na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Si Dylan ang tumatawag. "Hello?" Ani niya. Okay. Pinindot na niyang end call button. Lumapit siya sa tukador at binuksan iyon. Mahusay ang pumili ng mga damit na ipinabili niya. Lahat ng mga iyon ay sakto sa panlasa niya. Napili niyang isang itim na t-shirt. Matapos maisuot ang maong na pantalon, ay mabilis niyang hinablot ang isang denim jacket. Maigi nang isuot iyon. Sanay naman siya na nilalamig. Sunod na kinuha niya ang swipe card at agad na inilagay sa bulsa. Nang isara niya ang pinto, ay may isang babaeng dumaan sa kanang bahagi ng pasilyo. Muli niyang ibinalik ang tingin sa pinto, kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. "Hey, wait up!" Tawag niya sa babae. Kulang na lang ay libutin niyang buong pasilyo upang hanapin ang babae. Hindi niya maaaring maipagkamali iyon. Isa lang ang kilala niyang ganoon. Tinakbo niya ang kaliwang bahagi sa pagbabaka sakaling doon ito nagpunta. Ngunit bigo siyang makita, nilikuran man lang nito. "Kuya!" Nakapamewang siyang napalingon sa tumawag sa kanya. Si Dylan na tumakbo papalapit sa kanya. Nasa likod dito si Zendrik na humabol rin sa kapatid. "Anong ginagawa mo dito? Hindi dito ang kondo mo?" Tanong nito. Isang buntong hininga ang naging tugon niya. "Bro, long time no see. Namiss kita." Ani ni Zendrik. Akma siya nitong hahawakan sa balikat, ngunit nagpatiunan na siyang lumakad. "What's wrong, brother?" Ani nito. "I'm sorry, naligaw lang ako." Agad niyang tugon sa kamalalaking hakbang na tinunto ng daan patungo sa elevator. Matapos niyang makapasok, ay mabilis na sumunod ang mga ito. "Kuya, umakyat na kami. Naisip namin na baka nakatulog ka pa ulit." Si Dylan. "It's okay. Pasensya ka na, Zendrik." Baling niya sa kaibigan. "No problem, Brad." Tinapik siya nito sa balikat. "What is it?" Tanong niya. Tutok na tutok ang mga mata nito sa pinto ng elevator. Parang hinihintay niyang magbukas na ito upang makalabas na siya agad. Ang bulto ng nakita niyang babae ay hindi mawaglit sa kanyang isip. Totoo nga kayang nakita niya iyon o naghahalusinate lang siya? Nakapagtatakang bigla itong nawala, samantalang ilang hakbang na lang ang pagitan niya sa babae. Tila isa itong bula na bigla na lamang pumutok na hindi na alam kung saan nagpunta. "Kahit sa amin ay ayaw sabihin. Surprise raw," sagot ng lalaki. Pagkabukas ng elevator ay mabilis siyang lumabas. Sa gilid ng kanyang mga mata ay may mga nahagip siyang tatlong papasok sa elevator. Bigla siyang natigilan sa paghakbang. "Kuya, alam mo naman si Jan." "Jackson, saan ka pupunta?" Tanong ni Zendrik. "Hey!" Malakas na tawag niya. Iyon ang babaeng nakita niya kanina. May kasama na ito. "Hey, wait up!" Sa bilis ng takbo niya, pabalik ng elevator, ay bigo siyang muling makapasok. Nang makalapit siya,
ay hindi niya tinigilang pindutin ang button. Halos pagsusuntukin na niya ang pintong sarado dahil sa inis. "Kuya, what's wrong?" Tanong ni Dylan na nasa likod na pala niya. Pati si Zendrik ay biglang namutla sa nakitang reaksyon mula sa kanya. Malakas niyang sinuntok ang pinto ng elevator. Umagos ang dugo mula sa kanyang kamao dulot ng pagkakasuntok. Baliwala iyon sa kanya. Kulang pa yun kung tutuusin. Maya-maya pa'y napasalampak siya sa sahig, saka inihilamos ang dalawang kamay sa mukha. Hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng mga luhang pinipilit niyang ipunin sa kanyang dibdib. "Jackson, okay ka lang ba?" Tanong ng kanyang kaibigan. "I-cancel na lang natin ang welcome party mo. Maybe we could do it some other time." Dagdag pa na sabi nito. "Teka, tatawagan ko lang si Jan." "Hindi na kailangan. Pupunta tayo." Tumayo siya, saka muling humakbang palayo sa elevator. Napapikit siya sa isiping ginugulo ni Celine ang kanyang sistema. Hindi niya magawang mabuhay ng normal. Iyon ba ang kabayaran ng lahat? Ng kanilang nakaraan? Hindi niya kaya. Hindi pa niya kayang kalimutan ang lahat ng tungkol sa kanyang asawa. Bakit? Dahil bawat sulok ng paligid niya ay nakikita niya ito. Inuusig siya ng kanyang konsensya. Marahil hindi rin ito matahimik kung nasan man ito ngayon. "Kuya, I'm sorry. Hindi ka dapat namin pinilit na umuwi dito." Ani ng kanyang kapatid. Humagulgol siya at hinayaan lamang siya ng dalawang kasama. Ano pang silbi ng kanyang buhay kung wala lang din si Celine? "Zendrik, Dylan, bakit kailangan mangyari ito? Pakiramdam ko, mababaliw na ako. Siya ang lagi kong nakikita kahit saan ako tumingin. Napakasama ko bang tao, ha?" Napapatingin sa direksyon niya ang mga taong dumaraan. "Jackson," awat ni Zendrik. "Kasalanan kong lahat." Sigaw niya. "Kuya, kumalma ka lang. Mabuti pa, bumalik na muna tayo sa kondo mo." Suhestyon ni Dylan. Inalalayan siya nito at ng kaibigan. Tahimik lang siyang sumunod. Tila nawala na siya ng lakas at doon pa lamang unti-unting nararamdaman ang sakit dahil sa sugat na tinamo sa kanyang kamao. Ilang minuto pa lang silang nakakaupo sa sofa ay may malalakas na katok sa pinto ang bumulabog sa kanila. Sina Zendrik at Dylan ay nasa kusina kaya naman siya ang tumayo upang magbukas ng pinto. "Surprise!" Magkasabay na sigaw ni Jan at Leonard. "Sinabihan kami ni Dylan na hindi ka makakapunta kaya kami na lang pumunta dito. Okay lang ba, Jackson?" Ani ni Jan. "Pasok na kayo." Sagot niya. Agad siyang niyakap ni Jan. "Namiss kita, bro." "Jackson?" Malakas na tili ng isang babae. Tinalo nito ang laki ng katawan ni Jan nang banggain nito. "Kas, kumusta ka na?" "Nandito ka pala, Zenny. I'm just fine." "Grabe, namiss kita ng sobra. Look at you, parang hindi ka tumatanda." Komento pa ng babae. "Kaz, mabutit nandito kayo. Mukhang kailangan namin ng tulong." Si Dylan, bit-bit ang rice cooker. "No problem." Agad na sagot ni Senny. Iginaya niyang iba pa na maupo sa mahabang sofa. Si Leonard ay sumunod sa kusina upang dalhin ang mga dala nitong pinamili. "Halos kompleto na palang laman ng kondo mo, Brad." Si Jan. "Mabuti na lang at sinabihan kami agad ni Dylan na hindi ka pa nakakabawi mula sa nakakapagod mong biyahe." Dagdag pa nito. "It's been 3 years." Malakas siyang nabuga ng hangin. Waring hindi niya maapuhap ang tamang salita na nais sabihin. "Naalala mo pa rin ba siya?" Walang paligoy-ligoy na tanong nito. "Hindi naman kita masisisi." Ani pa nito. "It's been hard for me."
Inabala ko ng gustong sarili ko sa loob ng 3 taon yet I still can't forget her. Sagot niya. Ngayong nakabalik na dito sa Pilipinas, ay siya lang nakikita ko kahit saan ako tumingin. Naiintindihan kita, but I have something to tell you. Mahinang sabi ni Jan, saka biglang sumulpot si Zendrik at naupo sa tabi nito. Remember the one who always leaked the information about you and Celine? Hindi sila tinigilan nila Steven until umamin nito. Si Jan. Halos hindi siya makahinga ng maayos. Naikuyom niya ang kamao at matalim na napatingin kay Jan. Tama bang narinig ko? Tanong niya. Ginawa namin ang lahat para tuluyang matuldukan ng mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Celine. Nasaan siya ngayon? Nagngangalit siya sa galit. Sasamahan ka namin kung kailan mo gustong pumunta.